Good afternoon! Nasa? Nagulat ba? Nagulat ba? Gutom na nga kami, dinulat mo ba? Pagising na? Kanina, marami pang inatok, sir? Marami, no? Hindi tumatango, pero yung nasa isipan, ibang oras tayo matapos. Di ba? Naroon na yan eh, no? Ganun talaga. Medyo gutom ka na. Kasi pumasok ka dito kanina, alas 9. Tapos, mula na kanina umaga, hanggang ngayon wala kang lunch break. Wala pa rin kayong kain. Kumain mo kayo, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa yung pinakain? Bakit daw? Wala. Para matapos umaga. Kasi kumain na naman dapat 15 minutes. Eh iba kasi nakarating pa kung saan-saan. Iba hindi na bumalik. Kaya dito, ang labas, laming. Salitang ano yan? Laming. Saya. Thailander. Fasting. Ang ibig sabihin. O ngayon, sinong nasa Firan Agency? Firan? Paasi? Paasa? Wala? O, Gidigan? Meron? Wow. Hindi na kayo. Galing dito kanina, di ba? Sa kabila, nag-register. Tapos sa kabila, tapos nilipat kayo dito. Sige, makinig kayo. Kasi dapat, kung nandun ng speaker, siya ang magsasalita sa inyo. Kaya wala siya, kaya ako kayo nandito ngayon. Ngayon, ganito. May nabanggit ba kung sino kasunod ng speaker? Wala? Ano daw pangalan? Sabi ni Ma'am Sandra, sinong speaker? Kasunod? Video. Mrs. Meron. Ako, nabanggit? Hindi? Okay, ganito. Yan lang. Pero magtatanong lang ako. Lahat ba may natutunan sa nilecture ni Ma'am Sandra Lynn? Okay. Mamaya mag-exam ako. Dapat memorize nyo lahat na napag-usapan dito kanina. Pag hindi nyo memorize, ibig sabihin wala kang may isagot. Pag nag-exam ako, pag wala nang isagot, walang certificate. Sabi ni Iba, grabe naman to. Hirap na nga kami. Wala pang certificate. Okay, ganito. Wala pang kain-kain, wala pang certificate. Okay na dito na ba lahat? Kung nasa labas galing? Okay. Ngayon, ako'y magpakilala. Mas maganda, malaman niyo ang pangalan ko. Dapat, lahat na nakatayo sa harapan, dapat alamin niyo ang kanilang mga pangalan. Hindi lang pangalan, pati apelido. Tama? Bakit? Huwag basta-basta magtiwala sa mga taong nakausap niyo. Lalo na pag nasa labas. Di ba? Pwede dito sa loob ng pidos, maniniwala ka. Pero, dapat, sisiguraduhin mo, alamin mo, after mo pidos, sino ang speaker natin kanina? Di ba? Dapat ganun. Okay? So ngayon, ready na ba kayo? Lahat ba may ballpen? Okay. Tingnan natin kung may isulat nyo ang pangalan ko. Ako, nagbibigay talaga ng pangalan. No? Kaya minsan, tapos na ako magsalita, hindi pa rin naisulat ang pangalan ko. Ito na. Are you ready? Okay, sagot na sagot. No? Kaya buhay na buhay kayo ngayon. Kasi ayaw ko, pag ako natutok dito, maraming inaantok. Ayaw ko, no? Maraming tulog. Okay? Ito na pangalan ko. Pero may Mr. Sam Carbosa sa tagapagsalita namin may papidos maringang Saturday. Nandito po kayo may iba nagtatanong Mr. Sam. Kaya nandito kami dahil sana pagkalang mga services para sa inyo. Yung nagtatanong Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat na pangalan ko, hindi. Bakit? Mabilis ba ako magsalita? Mabagal? Mabilis? O anong gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Sagot agad! Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Bakit? Ayaw mong matagalan? Kasi pag mabilisan, mabilis matapos. Pag matagalan, matagal matapos. Pero marami kang matutunan. Tama? Talagang fair na fair mo kung ano ang nangyari sa'yo dito sa Pilos. No? Gutom na. Okay! Ngayon, pangalan ko, Sam. Sa probinsya, ang pangalan ko, Samuel. Dahil pumunta ko ng Manila, sabi ko, hindi pangit ang pakinggan,
Kung ano sa probinsya, gano'n pa rin pagdating sa Manila. Kaya pagdating sa Manila, i-level up ko na lang. Kaya, Sam. Ayos ba? Okay. May kapangalan ba ako dyan? Sam? Wala? Samantha? Okay. Pangalan ko Sam Carbajosa. Ako nandito. Just in case of emergency. Hindi na ako mag-open ng projector. Mamaya, ako na lang ang mag-request sa inyo. Buksan nyo lahat ng cellphone nyo. I-on nyo ang data at i-search nyo ang ipapahanap ko sa inyo. Okay, bakit? Dapat lahat na nakalagay doon sa YouTube ko, dapat yan ang ipapaliwanag ko dito. Kaya lang, pag ipaliwanag ko yan lahat, aabutin tayo ng 1.5 hour. Ginagawa ko lang yan noon before ng pandemic. Before ng pandemic. After ng pandemic, no? Dati 1.5 hour, ngayon 30 minutes na lang ako. Bakit? Wala naman akong sweldo. Kaya 30 minutes na lang. Ikaw, sir, pag nagtatrabaho ka, tapos walang sweldo, habaan mo ang oras mo, hindi? Hindi na. Diba? Kasi may kasunduan. No? Napinirmahan na kailan iyan yung masusunod pagdating doon. Pag hindi nasusunod, ibig sabihin, may problema ka. Tama? Magtatanong lang. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 4, 5 na lang ang ex-abroad. Sino ang mga first-timers? Taas yung mga kamay. 6. Okay. Yung hindi tumaas sa mga kamay, ano kayo? Sabi ng iba, illegal recruiter. Totoo. Kasi minsan, hindi ko nahuli sa labas. Dito ko lang sa loob ng pidus, nahuhuli. Kaya kung bakit nakatutok ang video ko. Ayan. Ang trabaho ko, hindi lang dito sa loob, pati sa labas. No? Kaya ako, nandito. Kukunti na lang tumaas ang kamay sa mga ex-abroad. First-timers, hindi ba kayo magtataka? Bakit sa araw-araw na pagpipilos dito, kukunti na lang ang mga ex-abroad? Kunti na lang ang mga ex-abroad. Bakit ang dami nag-a-apply para mag-abroad? First-timers, anong sa isipin mo ngayon? Sabi niyo ba ito? Ano kaya kayo? Bakit kukunti na lang ang ex-abroad? Okay, magtatanong lang. Isigaw niyo mga ex-abroad. Yung totoong buhay, OFW pagdating sa labas ng bansa. Hindi lang sa'yo, magiging sa iba. Yung naramdaman mo at yung mga nangyayari sa ibang mga OFWs. Ex-abroad, sumigaw kayo ng pinakamalakas. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timers, narinig nyo? Tumayo ang aking mga balahibo. Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first timers dyan, ha? Ano? Kanina! After ni Ma'am Sandralin, 100% na ang excitement mo, tama? After mapaliwanag lahat nandoon. No, pag kumita ka, sumakot ka, mag-enjoy ka. No? Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, ang dami mong pera. No? Pero mayroon doon mga minsan, may na-encounter yung mga OFWs na mga problems pagdating sa labas ng bansa. Guys, sabi ng mga ex-abroad, hindi. First timers, sumigaw ng pinakamalakas, sumagot kayo sa atin. Dito, patapangan pagdating sa parko. Marami kayong maririnig, nakatakot-takot, na hindi ka naman talaga tinatakot. No? Yung hindi ko naririnig dito, sa nileksyon ni Ma'am Sandra rin, sa akin mo maririnig. Ang tanong, first timers, tuloy o hindi? Mahina, tuloy hindi. Tuloy! Isa pa, tuloy hindi. Tuloy! Isa pa! Tuloy! Tumamlay. Sabi ng iba dyan, tuloy ka pa ba? Narinig mo na lang? Okay. Bakit hindi masabi? Minsan, maraming mga pagsubok
na na-encounter yung mga OFW sa labas ng bansa. Na doon na lang nila ma-realize, sana hindi na lang ako umalis ng Pilipinas. Malapit pa ako sa pamilya ko. Tama mga isa-abroad? Sana, kahit maliit ang sahod doon, kahit kulang sa pamilya ko, sana doon na lang ako sa Pilipinas. Tama? Sir, anong trabaho mo sa labas ng bansa? Nurse ka? Bakit? Ayaw mo na magtrabaho dito sa ospital sa Pilipinas? Sir? May trabaho ko bilang private duty nurse sa Pilipinas. Magkano ang sahod? 1,000 per duty. 1,000 per duty, magkano ang isang kinsinas? Mga 15,000 Times 2, 1 month. per 30, magaling sa arithmetic. Ngayon, magkano ang sahod mo doon? Mag-50 po. Mag-50,000. May pamilya ka doon? Wala. Dito, sa 30, malapit ka sa pamilya mo, tama? Sir, magtatanong lang, sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? Ex-abroad, 20 years. 20 years. Wala. 15 years. 15 years! Sir, anong trabaho mo doon, sir? Kayo, sir? What? So, sa kusina. Ako sa ngayon! Sir, kamusta naman? Hindi ko mahirap talaga. Makapag-ipon naman. Makapag-ipon naman. Kayo, sir? Diesel mechanic po. Diesel mechanic. Sir, kumusta? Okay naman? Sir, kung umalis ka ng Pilipinas, may asawa po kayo. Ngayon, may asawa pa rin. Ha? Pagbalik, may asawa pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin. Ito ang gayahin niyo, mga guys, mga OFWs. Hindi sila huwalay sa kanilang pamilya. Pagbalik, buo pa rin ang pamilya. Tama? Yan. Isa lang kung nagbigay ng kamay. Thank you. Kasi bakit kadalasan tanong ko, ma'am, pag ilang balik mo sa labas ng bansa, sir, pang-apat na, sabi ko, ma'am, kayo pa rin ang asawa mo. Sabi niya, sir, malapit na. Bakit? Ang dami rin naghiwalay. Broken family ng mga OFWs. Kunting problema, hiwalayan. Naway, hiwalayan. Sir, nung magpidos kayo, saan kayo natin magpidos? Dito siya sa apartment sa Dito doon. dito banda. Doon, dito lang natin. Ayun, sir. Nakalimutan mo. Pero nung magpidos kayo, nakita niyo ako noon, sir, sa pinagpidosan niyo. Nakita mo ako. Ikaw, sir, hindi. Okay. Hindi mo nakita doon. Kasi wala naman talaga ito. Tama yun. Ngayon mo lang ako nakita. Si sir, para pamilya na dito sa akin eh. Si sir, mechanical, no? Engineer. Diesel mechanic. Addition mechanic. Si sir, so, ship. Kasi alam ko na may kami sa mga sa barko mga ship. No, so, ship. Ano spelling ng so? S-O-U-S. Position po. Position. Okay, may mga nurses. Ito si sir nurse. May engineers. Nurse, ma'am. Alam ko, ma'am. Alam ko hindi ka nurse. Nurse, hindi. Okay. Ngayon, magtatanong lang. Lahat ba? Ang pag-usapan kasi natin ngayon ay naayon sa batas na dapat alam ng isang OFW bago siya umalis ng Pilipinas, dapat alam niya ang pinasukan niya. No? Alam niya ang pinasukan niya. Yung pagiging buhay OFW. Magtatanong lang, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Yung nakapag-sign lang ng kontrata, taas yung mga kung lang ang nakapag-sign ng kontrata, wala pa sa 10. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Mas marami. Yung hindi tumaas ng mga kamay, automatically, hindi ka rin nakapag-sign ng kontrata. Sana yung 100% na excitement mo hindi mababawasan. Guys, ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-pilis, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. No? Dapat ikaw hindi nakapag-sign ng kontrata. Sabi ni Bata,
kontrata. Bakit kami wala pa? Normal lang yun. Kasi ako yung nagbabawas ng 20% sa 100% na excitement. Nagbabawas ako ng 20% bawat nangyari sa'yo. Kaya normal lang. Bawas na ng 20% yung excitement mo ngayon. Ngayon, ang natira is 80%. Dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata at dapat after mo pidos, sisiguraduhin makaalis ka na. Bakit? Nasa batas. Ang isang OFW mula nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Sir, anong 60 to 90 days prior? 2 buwan. Hanggang 3 buwan, dapat wala ka na sa Pilipinas. At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong upuan. Sabi ni ba, oo nga. Kami, 10 months na nandito pa rin. Ngayon na napilos. Problema hindi. Problema. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ay mababawas sa'yo ngayon. Ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makalis? Kasi ang iba hindi na nakapag-sign ng kontrata, hindi na nakapag-pidos, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Nasa batas. Halimbawa, kung nagbayad ka ng placement fee, magkano? Ha? Ay yung salary ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Malinaw mga ex-abroad? Sabi ni ba? Oo nga. Bakit kami sobrang laki? Normal lang. May ibig sabihin, another 20% ang mababawas sa iyo ngayon. Ang natira is 40%. At pag nagbayad ka ng placement fee sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall, Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi nila, agency. Bakit kami